Sa bandang south na bahagi ng Sao Paulo, Brazil, may distrito na tawagin nating Sacomia, isang lugar na siksikan ng mga tirahan. Sa loob ng maliit na kwartong apartment, may ring light na direktang tumatama sa mukha ng 27 years old na si Luna Ambrose Abraham. Si Luna ay isang social media personality na may mahigit 322,000 followers. Lunes ng gabi, May 19, 2025, nasa kwarto si Luna. Inayos ang kanyang smartphone sa tripod at nagsisimula ng live stream. Sa loob lang ng ilang minuto, mabilis na dumami ang manonood. Lumampas sa usual niyang bilang, habang mabilis itong sinishare ng kanyang mga followers. Ang live stream ay tungkol sa mga pagbabago sa personal niyang buhay. Habang nagsasalita sa microphone, inanunsyo ni Luna na nakapagdesisyon na siyang makipaghiwalay sa kanyang boyfriend na si Alex D. Oliveira ng tuluyan. Sa mga sandaling yon, may narinig na ingay mula sa hallway. May susi na umiikot sa lock. Bumukas ang front door tapos nagsara. Tumigil magsalita si Luna at tumingin palayo sa screen at lumingon sa hallway. Iniisip niyang isa na naman itong hindi inaasahang pagbisita ni Alex. Pagkalipas ng ilang segundo, may malakas na tunog ng metal mula sa kusina na parang may naghahalongkat sa drawer ng mga gamit. May taong mabilis na naghahanap sa lalagyan kung saan ay karaniwang nakalagay mga kutsilyo sa kusina. Nanatiling nakaupo si Luna sa harap ng ring light. Hindi siya gumalaw o nag-lock ng pinto. Sanay na siya sa malalakas at biglang pagdating ni Alex. Ang hindi niya alam, iba na ang mangyayari ngayon. May lumitaw na anino ng lalaki sa pintuan ng kwarto niya. Sa sandaling yon, mahigit 200,000 na katao ang nanonood ng kanyang live stream. Hindi na ito normal na influencer content. Nakikita na ng mga taong isang pisikal na konfrontasyon habang nangyayari ito. Nananatiling nakapwesto ang camera sa tripod at ilang bahagi lang ng mga nangyayari ang nakukuha. Mabilis ang galaw ng mga anino sa pader at gilid ng kama. Nagbago ang audio. Sa halip na kalmadong boses ni Luna, may naririnig na mahihinang hampas at maikling sigaw o salita. Nagawa ni Luna na sumigaw na siya ay sinaktan. Sa comment section, nagulong lahat. May mga tao mula sa iba't ibang lungsod at bansa ang nakakita ng krimen habang nangyayari ito. May ilang viewers na sinubukang kumilos gamit ang app. May mga nag-post ng mga urgent na messages at sinabihan ng iba na tawagan ng mga otoridad. May iba naman na sinuring background ng video at sinubukang ikumpara ito sa mga dati ng post ni Luna para matukoy ang eksaktong apartment complex sa lugar ng Sacoma. Isang grupo ng followers ni Luna na nasa Sao Paulo ay nagsimulang tumawag sa emergency services at inireport ang nakikita nila sa live. Posibleng may nangyayaring pananakit o pag-atake. Samantala, napansin ng automated system ng Instagram ang mga senyales ng agresibong kilos sa video. Umaksyon ang content moderation software ng platform. Biglang pinatigil ang live stream. Bigla nag-itim ang screen ng mga manonood at napalitan ng notice tungkol sa paglabag sa community guidelines. Naputol ang stream sa mismong sandali na parang sinusubukan ni Luna na ipakita ang kanyang mga sugat sa camera. Para sa mahigit 200,000 ng mga tao na wala ang koneksyon sa maliit na apartment sa Sacoma. Hindi na malinaw ang kalagayan ni Luna. Ang ilang sandali ng live stream para sa social media ay naging mahalagang video evidence. Nakasave ito sa servers ng platform at sa mga screen recorder na nasave ng daang-daang users. Hindi na ito simpleng content, mahalaga na ito sa isang investigasyon ng krimen. Habang mga viewers online ay nagmamadaling makipag-ugnayan sa emergency services, ang totoong tulong ay nanggaling mula sa katabing unit. Ang kapitbahay ni Luna na isang lalaki na nagngangalang Renato ay nasa apartment niya nang marinig niya ang mga sigaw mula sa katabing unit. Dahil manipis ang mga pader ng building, rinig na rinig ang tunog ng pakikipag-agawan o pakikipaglaban. Lumabas si Renato sa hallway at mabilis niyang napagtanto na galing ang ingay sa apartment ni Luna. Hindi nakalak ang pinto ng apartment at naiwan itong bukas matapos tumakas ang umatake. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Luna na nasa sahig ng kwarto. Nandoon din ang tiyahin ni Luna na si Marcela. Nasa apartment siya ng mga oras na pag-atake pero natulala siya sa matinding takot matapos makita nangyari sa hallway. Hindi siya nakagalaw o nakareact hanggang sa makaalis ang umatake. Nakita ni Renato na malakas ang pagdurugo ni Luna kaya agad siyang kumilos. Kumuha siya ng malinis na tela at idinin ito sa mga sugat para subukang pabagalin ang paglabas ng dugo.
Ang pangunahing purpose niya ay panatilihing gising si Luna hanggang sa dumating ang mga paramedics. Si Marcela naman, matapos makabawi mula sa pagkakatulala, ay tumawag ulit sa emergency services. Sa pagkakataong ito, kinumpirma niya na nangyari ng pag-atake at wala na sa lugar ang suspect. Mabilis na naging parang emergency area ang kwarto. Napansin ni Renato na nakakapagsalita pa si Luna kahit mahina na siya. Sinabihan niya si Luna na huwag gumalaw dahil baka lumala ang pagdurugo ng mga sugat. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang ambulansya sa apartment complex at pumasok ang mga paramedics na may dalang trauma kits. Sila na nagpatuloy ng paraan para maligtas si Luna. Umatras si Renato at Marcela para bigyan ng space ang medical team. Inilagay si Luna sa stretcher at inihanda para dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Halos kasabay ng mga medics, dumating din ang mga pulis mula sa Sao Paulo Police Department. May team na agad nagsimula ng paunang investigasyon sa apartment. Sa kwarto na naiilawan pa rin ng ring light, nakita ng mga investigador ang magulong eksena. May mga gamit na natumba o naitulak. May mga dugo sa sahig at sa kama. Kinuha nila bilang ebidensya ang smartphone na ginamit sa live stream. Sa kusina ay bukas ang mga drawer at may isang drawer na kulang ang isang kutsilyo. Naniniwala mga otoridad na ang nawawalang kutsilyo ang maaring ginamit na sandata sa krimen. Sa ospital, sinuri ng mga medical personnel ang buo niyang katawan para ma-check ang kanyang mga sugat. Ang 27 years old na si Luna ay may 10 saksak sa katawan at hindi pantay-pantay ang tama ng mga sugat nito. May ilang tama sa ulo na nagdulot ng pinsala sa laman at pati sa ilang bahagi ng bungo. May malalalim ding sugat sa likod niya. Nasugatan din ang kamay at paa niya na nagpapakita na sinubukan niyang protektahan ang sarili at lumaban gamit ang kanyang mga paa. Na-diagnose siya ng mga doktor na may traumatic shock at matinding pagkawala ng dugo. Agad siyang dinala sa operation room. Noong gabi ng May 20, nagsimula ang surgical team ng emergency operation. Balak nilang ayusin ang mga nasirang blood vessels, gamutin ang malalalim na sugat at pigilin ang pagdudugo sa loob ng katawan para maiwasan ang impeksyon. Samantala nagpatuloy ang investigasyon sa loob ng apartment. Kinausap ng mga detectives ang tiyahin ni Luna na si Marcela. Kinumpirma niya ang identity ng umatake na si Alex, ang dating partner ni Luna. Nagsimulang mangalap ng impormasyon ng mga otoridad tungkol sa sasakyan ni Alex at sa mga posibleng dinaanan niyang rota sa pagtakas. Ang unang opisyal na paglalarawan sa insidente sa report ng investigasyon ay tangka ang sinadyang pananakit sa isang babae na nagmula sa personal na alitan. Ang buhay ni Luna ay nagpapakita ng pag-usbong ng digital economy sa Sao Paulo noong kalagitnaan ng 2020s. Bago ang nangyari, mukhang maayos at planadong takbo ng kanyang career. Lumaki si Luna sa Brazil at bata pa lang ay naglaan na siya ng oras para matuto ng mga skills na naging pundasyon niya ng kanyang tagumpay. Ang pagsali niya sa professional dance kasama ang pole dance style ay hindi lang simpleng hobby. Ang mga taon ng training na ito ang humubog sa kanyang athletic na imahe at nagbigay sa kanya ng kakaibang galaw. Dahil dito nagkaroon siya ng mga oportunidad sa mundo ng commercial modeling. Noong unang bahagi ng 2025, naabot ni Luna ang rurok na kanyang digital presence. Umabot sa 322,000 followers ang kanyang Instagram. Pero hindi lang siya basta lifestyle influencer. May malinaw siyang layunin at sistema sa paggawa ng content. Gumawa siya ng mga original na videos tungkol sa action-based affirmations at mental stability. Ginamit niya ang kanyang platform para hikayatin ang mga kababaihan na maging financially independent. Dahil dito nagkaroon siya ng matibay na suporta mula sa mga audience at nakakuha ng brand deals mula sa malalaking fashion at beauty retailers. Noong May ng parehong taon, inilunsad niya ang pinakamalaki niyang business project, isang sariling linya ng designer swimwear. Personal niyang binantay ng bawat bahagi ng production, mula sa pag-aproba ng design hanggang sa shipping. Siya ang founder at siya rin ang mukha ng brand. Ang edukasyon ni Luna ay bahagi rin ng pangmatagalang plano niya. Nag-aral siya sa Visual Arts Department sa University of Brazil. Dahil dito, kaya niyang kontrolin ang visual style ng kanyang social media, mula sa framing, lighting hanggang sa color grading. Dahil dito naging kakaiba at madaling makilala ang kanyang content sa gitna ng maraming creators. Sa labas ng camera, umiikot ang buhay ni Luna sa kanyang 4-year-old na anak na si Serena. Isa siyang single mom.
Nabigyan niya ang anak niya ng magandang buhay, kasamang private education at maayos na medical care. Independent ang lifestyle niya. Siya ang nagbabayad ng renta sa apartment niya at may sarili siyang sasakyan. Regular din siyang pumupunta sa aesthetic clinics para mapanatili ang kanyang itsura na mahalaga sa kanyang modeling career. Ang huling post niya sa social media ay 8 araw bago ang insidente. Yun ay ang larawan nila ni Serena sa bahay habang nagse-celebrate ng Mother's Day. Ipinakita nito ang imahe niya bilang matagumpay at self-made na babae. Ayon sa mga investigador, ang imahe na ito ay maaaring naging dahilan ng inggit o galit ng isang taong nakilala niya noong college. Ang identity ni Alex ang naging pangunahing focus ng forensic investigation matapos makumpirma ng mga otoridad ang pagkakasangkot niya sa pag-atake. Si Alex na kaedad lamang ni Luna ay pumasok sa buhay niya noong 2024. Nagkakilala sila sa University of Brazil kung saan ay pareho sila nag-aaral sa parehong programa. Sa simula ng kanilang relasyon, ipinakita ni Alex ang sarili bilang financially stable na partner, natugma sa lifestyle ng isang sumisikat na model. Mabilis siya naging bahagi ng digital life ni Luna. Lumalabas siya sa mga larawan sa restaurants, bakasyon at weekend trips. Para sa mga followers ni Luna, mukha silang maayos at balanseng magkasintahan. Pero nang mas mag-imbestiga ang civil police, may natuklasan silang malalaking problema sa financial background ni Alex. Hindi tulad ng malinaw na negosyo ni Luna, hindi matunton kung saan nanggagaling ang pera ni Alex. Wala siyang trabaho sa rehistradong kumpanya. Wala rin siyang record ng tax o sariling negosyo. Sa unang taon ng kanilang relasyon, gumamit si Alex ng tactics na tinatawag ng mga investigador na material overcompensation. Binibigyan niya si Luna ng mga mamahaling regalo at siyang gumagastos sa magagarang lakad nila. Ayon sa investigasyon, ginagawa ito para maramdaman ni Luna na may utang siya emotionally at mentally kay Alex. Habang tumatagal, nagbagong papel ni Alex. Siya ay para naging partner na kumukontrol. Nagsimula siyang mangialam sa trabaho ni Luna at umasta na parang opisyal na manager. Pumupunta siya sa mga photoshoots at pinapakialaman kung sino ang kinakausap ni Luna sa industriya. Unti-unting nahiwalay si Luna sa kanyang professional network. Sistematikong sinubukan ni Alex na kontrolin ang lahat. Hindi lang ang devices at online presence ni Luna, kundi pati ang emosyon. Lalong naging dominating si Alex at unti-unting naging agresibo ang kanyang pag-uugali. Noong unang bahagi ng 2025, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa apartment ni Luna. Napansin ng mga kapitbahay ang madalas na pag-aaway. Ayon sa mga witness na kinausap ng mga pulis ng Sao Paulo, ilang beses isang linggo nangyayari ang mga sigawan. May mga residente na nakarinig ng malakas na sigawan at tunog ng mga gamit na nababasag. Sa isang naitalang insidente, binasag ni Alex ang isang decorative vase habang nag-aaway sila. Ang mga piraso ng nabasag na vase ay nakuha kalaunan ng mga investigador habang sinusuri ang apartment. Hindi lang sa loob ng apartment ipinakita ni Alex ang pagiging agresibo. May isang kaso kung saan ay sinadya niyang sirain ang property ni Luna. Binutasan niya ang mga gulong ng sasakyan ni Luna na nakaparada sa labas ng building. Pinili ni Luna na huwag magsampa ng police report noon. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapakita ng masayang imahe online at nagpo-post pa rin ng positibong content sa Instagram. Ayon sa mga malalapit sa kanya, nagsimula nang gumamit si Alex ng pisikal na pananakit laban sa kanya. Sinabi nila na madalas dumarating si Luna sa events o photoshoots na may nakikitang pasa sa katawan. Tinatakpan niya ito gamit ang makeup at maingat na pagpili ng damit. Ang pinakaseryosong insidente bagong pag-atake ay nangyari 1 linggo bago ito, noong kalagitnaan ng May 2025. Ayon sa opisyal na report, kinulong ni Alex si Luna sa sarili nitong apartment. Kinuha niya ang smartphone ni Luna kaya hindi ito makontak ng kahit sino. Ilang oras niyang pinigilan si Luna na makalabas. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan para magdesisyon si Luna na tapusin na ang kanilang relasyon. Noong May 19, habang wala si Alex, nabawi ni Luna ang kontrol sa kanyang mga devices at nagsimula siya ng live stream. Plano niyang magsalita ng bukas tungkol sa hiwalayan at sa agresibong pagtrato na naranasan niya. Ang hindi niya alam, may susi pa rin si Alex sa apartment. Pagkatapos dalhin si Luna sa ospital, sinimula ng forensic specialist ang masusing pag-review ng live stream recording. Ang video na na-save ng mga viewers ay naging mahalagang ebidensya.
Sinuri ng digital analyst ang video frame by frame para maibalik ang eksaktong nangyari sa pag-atake. Malinaw na nakita mukha ni Alex at ang hawak niyang bagay. Pinatunayan ng video na bigla nagsimula ang pag-atake habang nakaupo si Luna kaya wala siyang pagkakataong makatakas. Pagkatapos nito, sinuri ng mga investigador ang message history ni Luna mula sa kanyang cellphone na kinuha bilang ebidensya. Sa kanyang cloud backups, nakita ang mga text at voice messages mula kay Alex na ipinadala sa loob ng 48 hours bago ang insidente. Ang mga mensahe na ito ay may direktang pagbabanta. Binalaan siya ni Alex na huwag siyang iwan o ilabas sa publiko ang mga problema nila. Ipinakita ng technical analysis na sinusubaybayan ni Alex ang online activity ni Luna. Nang mag-live siya, nakatanggap agad si Alex ng notification sa kanyang phone. Naniniwala ang mga investigador na itong nagtulak sa kanya na pumunta kaagad sa apartment ni Luna. Mahalagang bahagi ng investigasyon ang tulong mula sa online community. Ang mga followers na nanonood ng livestream ay nagbigay sa mga pulis ng geolocation data na nakatulong para matukoy ang galaw ni Alex noong gabing yon. Ipinakita ng digital records na pagkatapos ng pag-atake, pinatay ni Alex ang kanyang cellphone para mas mahirap siyang matunton gamit ang cell towers. Opisyal na isinama ng mga pulis ng Sao Paulo ang live stream video bilang ebidensya. Itinuring nila ito bilang malinaw na patunay ng tangkang krimen na may kaugnayan sa karahasan laban sa babae. Dahil mahigit 200,000 ng mga katao ang nakapanood ng live, halos wala ng depensa si Alex para sabing aksidente lang nangyari o self-defense. Sa tulong ng forensic reenactment at testimonya ng mga saksi, naibalik ng mga investigador ang nangyari noong May 19 ng halos eksakto sa oras. Bandang alas 9 ng gabi nagsimulang livestream ni Luna mula sa kanyang kwarto. Sa mga oras na yon, nasa hallway ang tiyahin niyang si Marcela. Dumating si Alex sa apartment complex. Dumaan siya sa front desk na walang problema dahil kilala siya ng staff. Sumakay siya ng elevator at ginamit ang sarili niyang susi. Binuksan ni Alex ang pinto ng apartment at agad niyang nakita si Marcela sa hallway. Ayon sa kanyang testimonya, kalmado pero seryoso ang kanyang hitsura. Sinabi pa niya na patawarin mo ako sa gagawin ko. Sanay si Marcela sa mga sobrang drama niyang paghingi ng sorry pagkatapos sa mga away nila dati. Kaya inisip niya makikipaghiwalay lang ito ulit o kukunin ang mga gamit niya at hindi niya ito pinigilan. Dumiretso si Alex sa kusina at binuksan niya ang drawer. Kumuha ng kutsilyo at pumasok sa kwarto. Nakita siya ni Luna sa pintuan pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Marahil dahil iniisip niyang mapoprotektahan siya ng camera. Walang sinabi si Alex at tinamaan niya agad si Luna sa ulo habang nakaupo pa ito. Habang nag-aagawan, bumagsak si Luna sa sahig at sinubukang protektahan ang sarili gamit ang mga braso at paa. Nagpatuloy si Alex sa pag-atake at hindi pinansin ang sigaw ni Marcela. Nang ma-realize ni Marcela ang totoong nangyayari, na-shock siya at hindi agad nakagalaw. Kalauna na itala na may 10 beses siyang sinaktan. Pagkatapos ng pag-atake, iniwan ni Alex ang sandata at nagmadaling umalis sa apartment. Hindi siya gumamit ng elevator at dumaan siya sa hagdan at nakatakas bago pa dumating ang unang patrol ng mga pulis. Ang buong pag-atake ay tumagal ng wala pang 7 minuto. Iniwan si Luna sa sahig na papalibutan ng dugo. Patuloy pang umandar ang Instagram livestream ng ilang segundo. Katahimikan lang ang maririnig at ang tunog ng mabigat niyang paghinga. Pagkatapos makumpirma ng mga doktor sa ospital sa Sao Paulo na naging stable na ang kondisyon ni Luna, nagbagong focus na investigasyon at hinanap na nila ang suspect. Hindi na bumalik si Alex sa kanyang tirahan. Hindi na rin siya sumasagot sa tawag o mensahe ng kanyang pamilya. Opisyal na kinasuhan ng state police si Alex sa ilalim ng criminal law ng Brazil. Kabilang sa kaso ang tangkang gender-based aggravated assault at domestic aggression. Kapag napatunayang may sala, maaari siya makulong ng hanggang 30 years. Naging mas komplikado ang legal na proseso dahil sa magkakaibang ulat ng media. Sa loob ng unang 48 hours matapos ang insidente, mailang news outlet ang nagsabi na nahuli na si Alex. Pero agad itong pinabulaanan ng tagapagsalita ng civil police. Kinumpirma ng mga otoridad na patuloy pang nagtatago ang suspect. Dahil dito naglabas ang hukom ng warrant of arrest laban kay Alex. Naglabas din ng protective order para kay Luna, na legal na pagbabawal kay Alex na makipag-ugnayan sa kanya o sa kanyang pamilya sa kahit anong paraan. Opisyal na isinama ang livestream video sa case file bilang pangunahing ebidensya.
Kinumpirma ng mga investigador na hindi lang nito naitala ang mismong pag-atake kundi malinaw din nakita ang mukha ng umatake. Sinuri ng technical forensic team ang metadata ng stream para matukoy ang eksaktong timeline ng ginawa ni Alex. Habang nagtatago pa rin si Alex, may ilang community organizations sa Sao Paulo ang nagsimula ng mga kampanya para humiling ng mas mahigpit na pagpapatupad ng protective order. Idinagdag ang pangalan niya sa Public Safety Most Wanted database. Ipinamahagi rin ang larawan niya sa lahat ng border checkpoints para hindi siya makalabas ng bansa. Nanatili si Luna sa ICU ng ilang araw. Na maging stable ang vital signs niya, inilipat siya sa regular na ward para simulan ng mahaba at mahirap na rehabilitation. Ang 10 saksak sa kanya ay kinailangang operahan ilang beses para maayos. Nakatuon ang mga surgeons sa pag-ayos ng pinsala sa laman ng ulo at sa likod niya, pati sa mga tendons sa kamay at paa ng mga bahagi ng nasugatan habang pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Tinulungan siya ng mga physical therapist dahil sa pansamantalang naapektuhan ang galaw ng kanyang mga braso at binti. Nang makuha niya muli ang kanyang phone, unang beses siya nakipag-unayan ulit sa kanyang audience matapos sa pag-atake. Ang kanyang profile na dati ay puno ng fashion at business post ay nagkaroon na ngayon ng sulat tungkol sa kanyang kalagayan. Ibinahagi niya ang detalye ng kanyang pagaling at sinabi niyang ang pag-survive niya ay parang pangalawang pagkakataon na ng kanyang buhay. Sinabi rin niya na ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya kinakaya ang masakit na medical procedures ay ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Serena. Sa kanyang post, nagpasalamat siya ng malaki sa kanyang kapitbahay na si Renato na mabilis na kumilos para pigilan ang pagdurugo bago dumating ang emergency services at sa kanyang tiyahin na si Marcela na tumawag sa emergency na nagdala ng tulong sa kanya. Habang nagpapagaling si Luna, dumaming pressure mula sa media. Napansin niya na may ilang media outlets na sinubukang ilipat ang parte ng sisi sa kanya at sinuri pa ang kilos niya habang nagla-livestream. Kasabay nito may ilang followers na humihing agad ng pahayag at kompletong detalye ng nangyari. Sa kabila nito, mas pinili ni Luna na ilaan ang lakas niya sa physical rehabilitation at psychological therapy para makabawi mula sa trauma ng pag-atake. May mga bulaklak at liha mula sa mga sumusuporta sa kanya na dinadala sa kanyang hospital room, pero limitado ang pagpasok ng mga tao dahil sa seguridad. Nilinaw niya na ang pangunahing goal niya ay tuluyang gumaling, makabalik sa pag-aaral sa University of Brazil at may pagpatuloy ang negosyo niyang swimwear. Kahit na sa panahong yun ay kailangan pa rin niya ng tulong ng medical staff para makagalaw. Ang nangyari sa kanyang apartment ay nagdulot ng malawak na reaksyon sa batas at lipunan, hindi lang sa Brazil kundi pati na rin sa ibang bansa. Nananatiling pangunahing prioridad ng mga investigador sa Sao Paulo ang kasong ito. Nagdulot din ang sitwasyon ni Luna ng pangdaigdigang usapan tungkol sa mga insidente na nangyayari habang live at kung paano hinahawakan ng social media platforms ang emergency moderation. Patuloy pa sinusuri ng mga technical experts ang delay sa automated system ng platform na hindi agad naputol ang livestream kahit may nakita ng sandata sa video. Inaasahan na ang insidenteng ito ay magdudulot ng pagbabago sa international safety protocols para sa mga streaming services. Ang apartment kung saan ay nangyari ang pag-atake ay hindi na ginagamit sa filming. Lahat ng recording equipment ay kinuha na ng mga otoridad bilang ebidensya. Samantalang patuloy si Luna sa mabagal ngunit tuloy-tuloy na physical rehabilitation at ibinabahagi niya progreso niya sa therapy. Ang kwentong ito ay hindi na simpleng entertainment content. Isa na itong case study na nagpapakita ng matinding realidad ng domestic aggression kung saan kahit sobrang dami ng nakakakita sa iyo ay hindi garantiya ang kaligtasan. Ang magiging resulta ng kasalukuyang paglilitis ang magpapasya kung matatapos ng kasong ito o kung mananatili si Alex sa listahan ng mga hinahanapan ng batas sa Brazil. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!